Nagkakalimutan Ano kaya ang kailang pinagkakabalahan? Busy ba sila? Pero imposible namang hindi niya alam itong national issue, controversial na graft in corruption sa mga proyekto sa ating pamahalaan. Ang tinutukoy ko, napakarami po kasi ng liga. Liga ng mga governors, liga ng mga city mayors, liga ng mga municipal mayor, liga ng mga konselor, ibig sabihin samahan, asosasyon ng mga local government unit. Bakit wala tayong naririnig sa kanila? Nasaan kayo? Baka pagdudahan kayo ay kasapakat nitong mga ghost project, substandard na mga proyektong na-discover ng Pangulo. Kasi ang malinaw na nag-discover at nag-expose ng korupsyon sa pamahalaan sa proyekto, especially sa flood control, ay si Pangulong Marcos. Pag may mga kailangan kayong mga liga, nagpupuntahan kayo sa Malacanang sa Pangulo tahingi ng tulong. Bakit ngayon na ang Pangulo ang nananawagan sa taong bayan kaya isumbong sa Pangulo ang taong bayan yan? Para dun sa alam nila na mayroong maling proyekto, walang proyekto, ghost project, substandard at marami pang korupsyon sa ating bansa. Bakit wala kaming naririnig na malakas na boses, malakas na statement coming from your organization, kayong mga liga? Pag sinabi pong liga, samahan, asosasyon ng mga local executive, tumayo naman kayo. Baka mapagdudahan kayong kasapakat dito. Alam naman natin, hindi lang congressman, senador, hindi lang mga taga-DPWH Executive Department ang nagpapatupad ng proyekto. Mayroon ding mga local, mayor at saka governor ang posibleng kasapakat ng district engineer. Hindi ko nila lahat. Baka mapagdudahan kayo dyan sa inyong pananahimik. Kasi napakalakas dapat ng boses at pahayag ng liga ng mga governor, liga ng mga mayor, at city at municipal mayor. Dalawa kasi yan Merong samahan ng mga mayor ng bayan-bayan. Merong samahan ng mga city mayor. Ganun po yan. Meron pang samahan ng bokal. Yung mga provincial board member. Napakarami yan. Alam ba ninyo na libong mga local executive sa buong bansa? Bakit tahimik kayo? Pangilan-ngilan. Bakit si Mayor Magalong? Bakit si Mayor Vico Soto lang ang nag-iingay? Nasaan ang ibang mga local executive dito sa labang ito? Tanong lang ito. Kasapakat ba kayo? Wala ba kayong kinalaman dyan? Wala ba kayong pakialam? Abay hindi. Dapat kayong makialam. Dapat kayong magsalita. Kasi inyong barangay, inyong bayan, inyong city, inyong probinsya ang pinaglalagyan ng mga pundong ito na galing sa buwis ng mamamayang Pilipino. Kaya dapat kayo yung unang makinabang. Kayo dapat ang magpasalamat sa mga proyekto. Kayo rin dapat ang unang nagagalit, naghahanap kung merong ghost project at merong substandard. Dahil inyong mga mamamayan na mga farmers, mga residential na binabaha ang mga bahay, sakahan, ari-arian nawawala. Mamamayan ninyo yan. Kaya meron kayong obligasyong manindigan at magsalita. Ang aking ginagawa dito sa aking mga channel, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV, at ginagawa ko sa radyo at television, ay bahagi ho ng malawakang impormasyon bilang pagtulong sa Pangulo. Nanawagan na ang Pangulo nang nahingi na ng tulong Yung 10,000 mga isumbong sa Pangulo, galing yun sa mga mamamayan Pilipino, na inyong mga mamamayan. Kayong mga naglilingkod at namumuno from governor down to councilor hanggang barangay, nasaan kayo? Bakit tahimik kayo? Any comment, reaction sa ating mga tinatapik, malaya po kayo. Samantalang sunod na ating pag-usapan, Statement of Asset and Liabilities, SALN, at Lifestyle Check. Yan ho ang talagang dapat gawin. Suportahan natin ito. Although mahirap patunayan yan, mahabang proseso, pero isa yung pamamaraan para at least kahit paano matukoy kung sino ang talagang sobrang luho ng pamumuhay sa mga government official, kasama na ang mga kontraktor. At ito pa yung isang pag-usapan natin.
bagong posisyon ni General Torre, okay, ay inaabangan na. Mukhang malaking mission ito. Malaking trabaho po ito. At sa tingin ko, doon sa una ambos interview kay General Torre, mukhang willing siyang muling maglingkod sa bayan. Baka tatanggapin niya. Although sinasabi ng iba dahil siya ay napahiya, hiniya siya sa biglang pagtanggal sa kanya as Director ng PNP, Director General, baka daw dapat huwag na lang tumanggap ng posisyon. Pero ganun pa man, mukhang sundalo ho talaga ang dating ni General Torre. Kung anong order susundin niya, ating irespeto yan. Kung ano yon, lahat tayo nag-aabang. Kahit meron akong idea, hindi ko pwedeng pangunahan si Pangulong Marcos. Wala akong karapatang pangunahan ang Pangulo. Basta sinasabi rito, meron na po na ibibigay na posisyon sa controversial na General Torre. Ayan, okay. Sunod na ating pag-usapan, eto, National Police Commission, NAPOLCOM. Ang chairman dyan ay si Secretary Remulla. Under yan ang Department of Interior and Local Government. Ngayon, ang trabaho po ng NAPOLCOM, magdisiplina sa ating kapulisan. Isa yan sa kanilang trabaho. Magpaalaala kung ano ang kanilang sinumpaang tungkulin, magdisiplina kung kinakailangan, mag-dismiss ng pulis kung ano-ano ho, magkaso laban sa pulis, yan ang trabaho nila. Kasi itong ginawa ng NAPOLCOM na naging dahilan kung bakit natanggal si General Torre as Director General ng PNP sa halos wala pang 3 buwan na posisyon. Pinakamaiksing naging PNP Director General sa kabila ng kanyang ginawang kabutihan sa ating gobyerno sa mamamayan, tinanggal siya dahil sa NAPOLCOM. Yan ho ang pinag-umpisa ni, ayaw nilang aminin yung kanilang resolution na kinukontra nila ang reshuffle na ginawa ni General Torre sa mga opisyalis ng PNP nang siya ang PNP chief. Lumabag daw sa protocols at hindi daw sinunod ang kapangyarihan ng NAPOLCOM at DILG. Kaya kanilang pinarusahan at inirekomenda sa Pangulong tanggalin at tinanggal nga. Kaya ngayon ang ating hamon sa NAPOLCOM, patunayan ninyo na meron kayong sapat na kakayanan, higit sa lahat, hindi kayo namimili ng pulis. Kasi kung tinanggal nyo, kayo ang dahilan kung bakit natanggal si General Torre, dapat ang lahat ng eskalawag, lahat ng mga involved sa kalokohan ng mga pulis, parusahan nyo. Ipakita nyo sa taong bayan na kung nagawa nyo kay Torre na matanggal sa pwesto, kahit na napaka-controversial, ay kaya nyong gawin ng iba pang mga general, colonel, major, kapitan, tenyente, at iba pang kawal ng PNP na eskalawag o sangkot sa katiwalian. Meron pa rin po niyan, hindi naman natatapos. Meron pa rin. Yung involved sa sabong, hindi lang dapat suspindihin, kasuhan nyo at i-dismiss nyo. Kung ilan yan, 15 yan, 20 yan, kung sino yan, kahit general, ipakita nyo ang sapat na inyong tapang at galing. Huwag lang si General Torre ang ipakita nyo kaya nyo disiplinahin at kaya nyo tanggalin. Masyadong powerful ang NAPOLCOM sa ngayon. Yan ang kailang ipinapakita dahil sila ang dahilan kung bakit natanggal si General Torre as Director General ng PNP at maraming nanghihinayang dyan sa totoo lang.